sa patak ng mga simento nila, debris. Minsan nabagsakan kami ng isang mahabang yero. Tapos yung dinikit nila yung building sa amin. Kaya yung alulod namin yupi na. So nakikita natin tayo no, sa pictures na yan, parang may nilagay naman po silang harang. Ano po? Naglagay na lang sila, ma'am, nung nagreklamo na ako. Mire-replace po namin lahat ng damages. Okay, ganito na lang. Siguro, yan ba yung mga sinasabi nila, nakasulat ba yan? Or kung salita lang yan, pagkatapos eventually, iba yung sinasabi? Naintindihan ba ng engineer? Naintindihan Yes, ba, sir. Yes, engineer? sir. Yes, sir. Agreeable ba kayo, engineer? Kasi para magkasundo na lang kayo, mamamagitan na lang kami pareho sa inyo, magiging patas at parehas kami rito. Parang medyo bigyan natin konsiderasyon yung matanda na may sakit pa. Lumapit po kami sa hashtag ipabitag mo para ireklamo ang Beja Food Processing Corporation dahilan sa dinikit nila ang tinatayo nilang building sa bakod namin at saka sa bubong namin. Kaya nasira ang bubong namin. Tapos halos araw-araw napapatakan kami ng mga debris, alikabok, hanggang sa nasira yung kusina namin. Hindi namin magamit ng 7 months na pumapasok na yung alikabok, tumatama sa mukha ko. Tapos kumakain ako sa loob na ng kwarto ko dahil sa alikabok. Inuubo, nilalagnat masama ang pakiramdam dahil nga dun sa mga alikabok. Sana matulungan mo kami, Sir Bintol po. Salamat. Isang senior citizen ang humihingi ng tulong sa hashtag ipabitag mo. Grabing perwisyo na raw ng sinasapit nilang pamilya dahil sa isang ongoing construction ng isang condominium na nasa likod ng kanilang bahay. Lahat daw ng dumi, semento, alikabok pumapasok na sa loob ng kanilang tahanan. May inalok daw na areglo na ang mga engineer pero kulang daw. 2018 ay nag-umpisang magtayo ang Beja Frozen Food Corporation ng condominium sa likod ng bahay nila Tatay Darcy. Itong si Tatay Darcy ang ating complainant po. Tumigil ang construction ng magkapandemya at nag-resume ng taong 2022. Dito na raw nag-umpisang bumagsak ang mga semento at alikabok sa likod ng bahay nila Tatay Darcy. Ang kanilang tangke ng tubig nayupi at nasira. Habang ang kanilang kusina, 7 buwan na nilang hindi magamit dahil sa dumi na nanggagaling sa construction ng kondominium. Nag-o-offer naman daw ang mga engineers ng 50,000 pesos para sa mga abalat na sira, subalit hindi ito tinanggap nila Tatay Darcy dahil kulang nga daw ito pampagawa na kanilang nasirang tangke ng tubig. Okay, so makakasama natin ngayon live sa ating studio ang nagrereklamo at may-ari ng bahay na sina Tatay Darcy Monilla at Ma'am Elena Katagiri. Magandang araw po sa inyo, Magandang Tatay. araw. Ma'am. Morning po. Opo, kamusta naman po kayo? Medyo may sakit po. Yung masama lang ang pakiramdam. Wala naman lang. Okay, at salamat ay pumunta pa rin kayo dito sa Bitag, no? Kwento nyo tayo, ano bang problema ninyo talaga mismo sa amin? Kayo, para makuha namin yung mismong sasabihin nyo. Yun nga po, dahil po sa patak ng mga simento nila, debris, minsan minsan nabagsakan kami ng isang mahabang yero, tapos yung dinikit nila yung building sa amin. Kaya yung alulod namin yupi na. Okay, nagkaroon ba ng pag-uusap between kayo and kung sino man yung developer or contractor or construction company? Nag-usap po kami sa barangay. Yun nga po, nag-o-offer sila ng 50,000. Hindi ko tinanggap dahil... Hindi, bago po maitayo yung building po, nagkaroon po ba ng parang public consultation po dun sa paligid na magtatayo sila ng ganong sabi nila struktura? sa homeowners association daw sa opisina ng
ng subdivision sila nagpaalam. Pero sa amin, hindi nagpaalam. So hindi po nakausap yung mga tao sa paligid? Ewan Particular ko na po kayo? Ewan ko yung iba. Kami hindi kinausap na ididikit nila yung building. Hindi, pero alam nyo nung una na ginagawa yung building sa tabi ninyo. Opo. Alam nyo na. Opo, pero Okay. wala pa noon pumapatak, sir, kasi mga bakal pa lang yung nilalagay. Oo, pero alam nyo, simula nung una, nung itinatayo o bago itayo, na may itatayo dyan sa tabi ng bahay nyo. Nakita ko na lang na nag-uukay na sila. Wala naman paalam sa amin na magagawa doon. Tapos nagtayo sila, naglalagay sila ng mga bakal. Noon pa nababagsak na kami ng mga putol na bakal. Hindi rin ako nagreklamo noon dahil hindi pa naman masyado yung kuwan. Ngayon lang ang grabe na ang perwisyo sa amin. Nung nag-block na sila. Saka dinikit nga po. Ngayon, nagre-request sila na maglagay ng yung scaffolding sa loob ng bakura namin para apakan daw nila para malinis nila. Hindi ako pumayag, baka may gawin yung matao sa loob ng bahay namin. Gawaan kami ng masama. Okay. So nakikita natin tayo sa pictures na yan, parang may nilagay naman po silang harang, para wag po kayong bagsakan nung sinasabi niyo pong mga bakal, mga Naglagay na lang sila, ma'am, nung nagreklamo na ako. Una, nilagay nila yung, ako pa nga nag-suggestion sa kanila na lagyan ng harang na yero para hindi magpagsakan. Tapos sumunod, naglagay naman sila yung safety net. Ngayon na Oktobre. Sana yung pwede pakita yung picture. Ito po tayo. Natin yung mga pictures po na inilalabas naman po. Noong October lang po, Okay. Ganito na lang tayo. Para since nakuha naman na namin yung panig ninyo, kakausapin na natin yung mismong inireklamong kampanya. We have Jonathan on the line for Yuxing Construction Incorporated company staff. Hello, Sir Jonathan. May lumapit sa amin na nagrereklamo daw na may ginagawang estruktura or kondo sa tabi ng isang bahay at yung bahay na ito ay nalalagyan ng mga alikabok, debris coming from the construction itself, sir. Yes po, before kasi may tumawag sa akin bali po regarding po dun sa concern. Hello? Opo, Yes, go po. nandito pa kami. Regarding po sa concern ni Mr. Darcy, way back, nagano naman po kami, nagre-reach out naman po kami sa kanya na willing po kaming i-shoulder po yung mga damages na kiniklaim niya po Tapos, kami po yung mag-aayos. Ayun po, bali, hindi niya po, hindi niya po tinanggap yung ano yung offer dahilan namin. kung bakit hindi kayo nagkaayos? Kung nag-usap naman pala kayo? Regarding po dun sa amount, kasi gusto niya po pere. Aha. Yung 900K po yung gusto niyang ibayad namin. Which is in-assist naman po namin, masyado pong malaki para sa damage. Base dun sa assessment nyo, magkano yung nakita nyo na presyo? Una kasi nag-ano po kami niya na magbibigay po kami ng 50K. Kasi yung po niya is gusto niya lang pong una po repaint lang po yan Okay. Ayun po. Ngayon, in-assess po namin. Kami naman po yung, ang in-offer namin, lahat ng po na damage, i-replace namin and ibabalik namin sa original state. Yung sinabi namin sa kanya, pero hindi po siya pumayag. Kung titignan nyo kasi, mahirap naman kasi na yung building din mismo, sobrang dikit sa bahay, di ba sir? Regarding po dun sa alam ko may sila merong tawag dito. Sako pa po kasi nung ng Baija. May papers naman, may document, may supporting documents naman po yan. Okay. Nandito sa linya sir, kausapin kayo ni Mr. Ben Tulfo. Bilisan na lang natin kasi kawawa naman yung matanda. Alam Yes, ko sir. may punto rin naman
yung engineer, pero ang gusto ng engineer to come up with 50,000 pesos sa pareglo niya. Tapos ayusin nila yung sinasabing damage nila. Ang gusto naman ni tatay rito, ate, is asking for 900,000 pesos, tama? Yes, sir. Ang sinasabi ng engineer kanina na gusto niya magbayad ng 50,000, at the same time, ayusin nila kung ano man yung sira. Ang nakalimutan natin ng inhinyero yung perwisyo. Yes. Yes, sir. Yung danyos na ino-offer nila, okay yun, 50,000. At the same time, sila mag-aayos. Yes. But the question really is, bakit hindi sila nagkasundo? Tanong mo ngayon sa inhinyero, quickly. Sir Jonathan, bakit hindi daw kayo nagkasundo? Masyadong malaki po yung 900K for the damage. Alright, tanong mo. Okay, sige Carl. Magkano sa palagay niya ang fair, kung titingnan natin, we're standing dito sa Matanda, magkano sa palagay niya yung patas lang na medyo hindi naman sila masasaktan, kundi ano yung sa palagay niya na pwedeng sabihin kay tatay na may offer nila para baka siguro may miscommunication lang. Tayo na lang medyo ayusin na lang natin dito. What do you think? Magkano yung ino-offer ng construction? Engineer ba to si Jonathan? O siya ba may He's the company staff. Dyan? Company staff. Pero siya kasi yung nakipag-transaction, nakipag-usap nung una. Bali ako po yung isa sa staff, engineer rin po ako. Kaso hindi po ako sa civil works, sa MEPS po ako eh. Bali yung tulad nga po ng sabi ko, ang ino-offer po namin is i-replace namin yung lahat ng claims nila na damage namin. At the same time, we offering 50K for the damages. Doon sa danyos. Ayun na nga. Sabi nga ni Sir Ben, ano sa tingin mo, Jonathan, yung fair and square naman doon sa Matanda na sinasabing offer ninyo kung nalalakihan kayo doon sa 900,000? Ayun nga, tulad po ng sabi ko po, ma'am, sir, i-replace namin lahat po nung kiniklims ni Mr. Darcy na na-damage namin. Plus, we offer 50K for the danyos, perwisyo. Mire-replace po namin lahat ng damages. Okay, ganito na lang. Siguro, yan ba yung mga sinasabi nila, nakasulat ba yan? Or salita lang yan pagkatapos eventually iba yung sinasabi? Siguro para hindi dihado rito Matanda, kung nag-offer siya ng 100,000, ang 100,000 o 50,000 is parang danyos niya. The repair, sasabihin niya, kung ano yung kanilang i-repair. But kung sinasabi na yupe, yung sinasabing tangke, paano mo i-repair yun? Tutuktukin mo? Aluminum yan, di ba? O i-replace mo? O ano ba? Magagawa ba nila ng paraan? Lilinisin yan? So magkakaroon ng perwisyo. Magkakaroon din ng perwisyo sa buhay ng mga taong na perwisyo dyan. Alikabok lahat. So yung 50,000 na sinasabi ng perwisyo, nasa doon sa matanda. Pero yung magandang offer nila na ayusin nila, sila mismo mag-ayos. Opo. Yes, po. Importante rito, baka kasi nakasulat lang, pero pag inayos yan, talagang ayos sila ng maayos. Baka kasi aayusin ng pachi-pachi lang, tapos nahihirapan yung pobre. Okay? Gusto natin pumagitna rito na hindi dihado yung matanda. Yes, sir. Yes. Kasi kung ang matanda rito, walang kalaban-laban, sila kumpanya eh. Ito, simpleng tao. Yes. Lahat na kanilang pinag-uusapan dito, dapat una sa barangay, at the same time, isulat yan. Hindi basta-basta yung kanyang isulat. Pagkatapos pakinggan din si Lolo, hindi matatapos dito to. Yes, sir. Yes. Wag yung tatapusin dito to, dahil hindi natin matatapos dito to. Kasi marami mga intricacies na hindi natin nakikita ni Lolo. Siguraduhin lang natin, wag naman yung masyadong kahit halos 1 milyon na. Ang punto rito, yung danyos lang, yung alikabok, yung mga nasira, yung mga kanilang bubungan. Siyempre, lilinisin lahat yan. Perwisyo yan sa buhay ng mga taong nananahimik nang dumating sila, nagbago yung buhay ng mga tao riyan. So, doon naman sa alok na 50 mil, hindi tayo makikialam dyan. Tama, sir. Siguraduhin lang natin na talagang magagawa nila yung sinasabi nila, nakasulat. Hindi po pwede yung sasalita sila dyan, pero walang witness, dapat ang barangay. And at the same time, pag nagsusulat sila dyan, parang kontrata yan. Hindi nyo pong verbalan lang. Kung nakikinig sa engineer, Opo, sir. Nakikinig po ako. Nakikinig, sir. Naririnig po kayo, sir. Naintindihan ba ng engineer? Naintindihan Yes, niyo ba, sir. Yes, engineer? sir. Yes, sir. Agreeable ba kayo, engineer? Kasi para magkasundo na lang kayo, mamamagitan na lang kami pareho sa inyo. Magiging patas at parehas kami rito. Parang
medyo bigyan natin konsiderasyon yung matanda na may sakit pa. Engineer, agree ka daw po ba? Yes sir, yes ma'am. Agree po ako dun sa dapat maano na talaga maayos na po yan. Okay, sige, ganito lang engineer. Pag-usapan na natin to rito, ayusin lang natin to, tatayo na lang kami sa matanda, hindi namin kayo pahihirapan. Gusto lang namin dito para patas at parehas. Okay? Magiging Okay, nasa sir. gitna kami rito na parang magkaayos lang kayo, na wala naman natitihado, walang nalalamangan. Pareho. Okay? Win-win ang dating. Okay, engineer? Okay sir. Sige, magpapadala ako ng tao dyan para maayos natin dito nang sa ganun, wala nang nagre-reklamo. Pare-pareho kayo, medyo nagkakaintindihan na lang. Okay, engineer? Okay po sir, salamat. Maraming salamat. Thank you po. Ngayon naman, engineer, nandiyan pa ba si engineer? Andito pa po ako sir. Ngayon naman sir, yun nga, just to reiterate, kailangan dapat may papel, may maayos na kasulatan para may ayos lahat para dito kay Sir kay Lolo, no? Ganun na lang ang gawin sir ha, at makikipag-ugnayan ang bitag at yun sir, maraming salamat. Inggit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyon. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, Tulong Tulfo, Serbisyong Tulfo at Tatak Tulfo. #ipabitag mo. Magpapasalamat sa #bitag, lalo na kay Sir Ben Tulfo sa kanyang mga staff. Sa ngayon po, panatag na aking loob dahil nagkasundo na ang bawat panig sa barangay. Salamat kay Kapitan Dawal at sa Engineering Office ng Pasay na pinamumunuan ni Engineer Sanchez. Muli po ako magpapasalamat Sir Ben Tulfo. Sana lalo pang tumagal ang inyong programa para marami pa kayong matulungan. Salamat po.